Sabi nung anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito eh. Alam po natin kung gaano po kabait talaga si Mr. Abante. Pag nakikita ko, natatakot na ako eh. Noon siya natatakot sa akin eh. Hindi niya na naalala yung mga ginagawa nila. Hindi niya na naalala yung mga banat nila, yung ginagawa nila panggigipit sa mga Duterte. Wala naman siyang inaccuse sa akin. Wala naman siyang masabi na masama sa akin. Parang may problema ata sa pag-iisip mo. Kailangan mo munang mag-relax at mag-inom ng maraming vitamin. Kundi ipakita lang yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Ano ha? Ganyan yung mga sinasabi mo doon. Ano yun? Paawa effect? Paawa effect ba yun? Yung ganun? Magandang umaga na naman sa lahat ng ating mga viewers ngayon. Ayan! Welcome po sa lahat ng ating mga viewers, mga followers, mga subscriber. Ayan, thank you po sa inyong lahat no, sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan, ito mga idol, pag-uusapan po natin itong si Mr. Abante. Ayan mga idol, no? So alam naman po natin na si Mr. Abante, membro po yan ng Quadcom. Ayan. At alam po natin kung gaano po kabait talaga si Mr. Abante. Kaya lang, hindi nanalo sa, sa kanyang pagtakbo ngayon. Yan mga idol, panoorin po natin si Mr. Abante kung bakit po dinedma po siya ng mga kababayan niya doon sa lugar niya kung saan doon siya nag-speech. Yan, panoorin po natin si Mr. Abante dito kung ano yung patutsada at banat niya kay BP Sara. Yan po mga idol. Sino ba naman ako? Isang congressman lamang ng Manila. Pinag-aksayahan ng panahon ng Vice Presidente. Makala. Para pumunta dito, akala ko ang kanya lamang sasabihin ay kampanya ang kanyang mga senador. At ikampanya ang kanyang mayor. Yung pala, ako pala ang punto ng kanyang mga salita. Ako pala ang talagang sisiraan niya. Ay, binoto ko yun. Vice President, binoto ko yun. Kasama nung dating mayor, binoto ko din yun. Alain nyo? Oo. Lang naman, ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yung dalawang yan. Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Kung hindi sa kanya, hindi nyo gagawin, mga chairman, ang mga bagay na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Meron lang akong ipapakitang mga video ngayong gabi para malaman po ninyo. Wag na? O wag na raw? Sabi nung anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito eh. Pag nakikita ko, natatakot na ako eh. Noon siya natatakot sa akin eh. Oo. Pero alam nyo, hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang gawin ng ating Vice President yan, di ba? Wala naman siyang inaccuse sa akin eh. Wala naman siyang nasabi na masama sa akin. Kundi ipakita lang yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Katunayan yan, kalahati nga lang yun eh, nakalagay sa Facebook ko. Yung kalahati nun, yung picture ni Albert Einstein eh. Na nakadila din eh. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko rin maging genius na katulad niya. Alam niyo naman, ang pagdila po
ay hindi po yung walang respeto. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun eh. Ang mga Pilipino mahilig dumila eh. Number one, jokingly. Nagbibiro. O kaya naman, pag dumila yan, ibig sabihin, buti nga. Buti nga. Di ba? In fact, gusto ko sabihin sa anak ko, bakit hindi tayo magpagawa ng tarpaulin? Ng picture ko nakadila, itatapat ko doon sa picture ng kalaban ko. Ayan mga idol na panood po natin. Kawawa naman si Abante. Ano ba bakit kaya si Abante, no? Kasi akalain nyo, binuto niya pa talaga si VP Sara daw, sabi niya. At saka wala naman daw siyang ginawang masama kay VP Sara. Bakit daw pumunta lang doon si VP Sara para ganunin daw siya? Talagang matanda na si Mr. Abante, hindi niya na naalala yung mga ginagawa nila. Hindi niya na naalala yung mga banat nila, yung ginagawa nila panggigipit sa mga Duterte. Ako, Mr. Abante, parang may problema ata sa pag-iisip mo. Kailangan mo munang mag-relax at mag-inom ng maraming vitamin. Akalain mo ha, nagawa mong magsalita ng ganyan sa harap ng mga tao. Parang ginagawa mong bubo yung mga tao. Parang sinasabi mo yung mga tao parang bulag at saka pipit bingi. Akalain mo ha, ganyan yung mga sinasabi mo doon. Ano yung paawa effect? Paawa effect ba yun? Yung ganun? Parang wala kang bahid ng kasalanan, wala kang ginagawang panggigipit sa mga Duterte na nung panahon ng hiring-hiring ninyo. Gusto nyo na nga impeach si VP Sara para talaga absuelto na kayo sa mga posisyon ninyo, mga buang kayo. Kung ako sa iyo dyan na habang nagsasalita ka dyan sa entablado, tapos yung mga tao nagsisigaw sa iyo dyan, may narinig pa ako dyan na nagsisigaw, "Boo! Sinungaling!" May nagsisigaw pa, "Mga magnanakaw!" Ganun pa yung mga sigaw ng tao ko. Ako niyan kung nagsasalita ako sa ibabaw. Tapos ganyan yung mga narinig ko. Parang ayaw ko na atang ipagpatuloy pa yung aking pag-i-speech, no? Parang nakakaano naman na habang nagsasalita ako dito, parang ayaw ata ako ng tao. Tapos tuloy-tuloy pa rin si Mr. Abante habang nagsasalita. Akala, ang bait, pastor nga Walang galang lang po sa lahat ng mga pastor. No? Sana naman po ibahin ninyo yung posisyon nyo sa simbahan ninyo. Si serbisyo sa taong bayan. Wag mong isama dun sa pamumulitika yung pagiging pastor mo habang lalo na yung pagdinig sa hearing kay Tatay Digong na sabi niya talaga, yung mamalaki niya, ako, pastor ako, ganyan. Wala yan. Hindi sana nagpastor ka na lang, hindi ka na pumasok sa politika. Kaya nga ang nangyari ngayon, paawa effect ka sa tao. Tapos sabihin mo ganyan, wala naman akong ginagawa kay VP Sara, sa ating Vice Presidente, wala akong ginagawa, wala akong alitan laban sa kanya. Pero iyon lang talaga ang pinunta niya dito para ganunin ako. Akala ko mag-i-endorso lang siya ng kanya mga mayors at mga politika na tumakbo. Hindi pala, talagang ginanon niya ako. Lintik niya, no? Nung binanatan niyo si VP Sara doon sa Quadcom hearing ninyo, kung makapagsalita kayo, akala nyo, kayo na yung may hawak ng batas sa Pilipinas, no? Ngayon pagdating sa eleksyon, paawa effect kayo. Effect yan, no? Ganitong klase mga politiko, wag na talaga natin itong iibuto yung mga ganyan. Pasalamat nga tayo, hindi ito nanalo uli, Kasi kung nanalo to, naku, ang haba na ng sungay nito. Naku, sayang. Ayun, buti nga, pinutol na agad yung sungay. Kaya,
Yan ngayon ang ni Mr. Abante, nawala na sila sa kanilang posisyon. Anong nangyari ngayon? Sila na naman. Iba na naman yung ikot ng mundo. Pare-parehas lang kayo. Dan Fernandez, Mr. Abante, ayan. So, hindi talaga natin alam yung buhay natin dito sa mundo ibabaw, no? Kaya kung meron tayong posisyon na pinaghahawakan, huwag naman po nating abusuhin yung hinahawakan nating posisyon. Dapat maglingkod po ng maayos tayo sa taong bayan, no? Lingkuran po natin ng maayos yung mga kababayan natin, yung mga taong umaasa sa atin. Dapat pagsilbihan natin dahil tayo ay kumbaga, mga public servant. Nandito tayo para lapitan ng mga taong bayan na maglabas ng kanilang hinaing, hindi para babuyin natin yung yung posisyon natin, yung kapangyarihan na meron tayo, di ba? So, yan mga idol, at naisabi na po natin at nailabas na po natin ang ating mga komento tungkol po dito sa isang membro po ng Quadcom na si Mr. Abante. So, ayan, thank you po sa lahat, lalo-lalo na sa mga OFW. Ayun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga idol. Lalo-lalo na dyan sa mga Middle East. Ayan. Ang daming mga viewers natin dyan. Ang dami nating subscriber na nanonood sa atin dyan. Alam ko at nandyan kayo na sumusuporta palagi sa ating YouTube channel. So, ayan, palakpakan po natin ang ating mga kababayan dyan. So, ayun mga kababayan, thank you sa lahat po ng inyong suporta talaga at walang sawa na patuloy na panunood sa aking mga ina-upload na video. So, hanggang dito na lang tayo. So, next na naman at maghahanap na naman po tayo ng ating mapagkomentuhan. Ayan, maraming salamat. God bless po.